Sa panahon ngayon, hindi na sapat na marunong lang tayong magsalita. Ang totoong edge ay ang magsalita ng may impact. Yung bawat salita natin may dating, may bigat, at may direksyon. Hindi ito tungkol sa pagiging pa-smart o pagiging malalim magsalita. Ang tunay na smart speaking ay tungkol sa clarity, confidence, at connection. Ito yung paraan ng pagsasalita na naiintindihan, nirerespeto, at naaalala ng kausap natin. At ang maganda dito, hindi ito gift. Skill ito. Ibig sabihin, kaya natin itong matutunan, i-practice, at i-master. Kung iniisip natin na kailangan maging sobrang talino para magsalita ng may impact, hindi totoo yon. Ang kailangan natin ay intentionality. Yung may purpose ang bawat salita. Kasi ang tao hindi naaapektuhan sa dami ng sinasabi natin, kundi sa linaw at direksyon ng sinasabi natin. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ba talaga magsalita ng parang smart, pero hindi intimidating. Confident pero hindi mayabang. Malinaw pero hindi boring. Ito yung klase ng speaking na ginagamit ng leaders, creators, entrepreneurs, at kahit ordinaryong tao na gustong ma-level up ang communication skills nila. Unang mindset na kailangan natin. Hindi kailangan maging malalim para maging matalino ang dating. Ang tunay na smart speaker ay marunong magpaliwanag ng simple. Kasi ang simpleng paliwanag ay tanda ng malalim na pag-intindi. Kapag kaya nating gawing malinaw ang komplikado, doon lumalabas ang talino. Kaya kung gusto nating magsalita ng may impact, ang unang step ay hindi pagdagdag ng big words, kundi pag-ayos ang pag-iisip. Kasi ang pagsasalita ay reflection ng clarity ng utak natin. Kung magulo ang isip, magulo ang salita. Kung malinaw ang isip, malinaw ang dating. Kaya bago tayo magsalita, tanungin natin ang sarili natin. Ano ba talaga ang gusto kong sabihin? Hindi ano ang gusto kong ipakita, hindi ano ang gusto kong ipa-impress, kundi ano ang gusto kong iparating. Kapag malinaw ang intention, mas madali ang execution. At dito pumapasok ang second principle, structure. Ang smart speakers, kahit casual ang dating, may structure ang sinasabi. Hindi sila sabog, hindi sila paikot-ikot, may flow, may simula, gitna, at dulo. Hindi kailangan formal, kahit simpleng conversation, may direction. Isipin natin na parang naglalakad tayo kasamang kausap natin. Kung saan tayo tumingin, dun sila susunod. Kung saan tayo pumunta, dun sila dadalhin ng salita natin. Kaya kung gusto nating maging impactful, kailangan alam natin kung saan natin sila gustong dalhin. Halimbawa, kung may point tayo, sabihin agad. Kung may story tayo, iset up agad. Kung may lesson tayo, i-highlight agad. Hindi yung paikot-ikot muna bago makarating sa punto. Kasi ang modern audience, mabilis ma-bored. Mabilis mawala ang attention. Kaya ang smart speaking ay hindi lang tungkol sa galing magsalita, kundi galing mag-deliver. Pero hindi lang structure ang mahalaga. Ang tone ay isa sa pinakamalakas na tool natin. Pwedeng pareho ang words pero iba ang dating depende sa tone. Kaya ang smart speakers marunong mag-adjust ng tono depende sa kausap. Kung kausap natin ay professional, mas calm at direct. Kung kausap natin ay friend, mas warm at conversational. Kung kausap natin ay bata, mas simply at animated. Hindi ito pagiging plastic. Ito ay pagiging adaptive. At ang pagiging adaptive ay sign ng emotional intelligence na isa ring bahagi ng smart speaking. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-underrated skills, pausing. Ang mga taong nagsasalita ng may impact, hindi sila takot mag-pause. Hindi sila takot huminto sandali para mag-isip. Hindi sila takot magbigay ng space para lumubog ang sinabi nila. Kasi ang pause ay hindi kahinaan. Ito ay strategy. Kapag nag-pause tayo, nagmumukhang intentional ang salita natin.
nagmumukhang pinag-isipan, at mas nagkakaroon ng bigat ang bawat linya. Subukan natin sabihin ang isang sentence ng tuloy-tuloy, tapos sabihin ulit pero may strategic pause. Iba ang dating. Mas may authority. Mas may presence. Speaking of presence, ito ang susunod na pillar. Confidence. Pero hindi ito yung confidence na maingay, malakas, or dominating. Ang smart confidence ay tahimik, calm, grounded. Hindi kailangan sumigaw para marinig. Hindi kailangan mag-flex para respetuhin. Ang confidence na may impact ay nanggagaling sa loob, sa clarity ng intention, sa structure ng message, at sa authenticity ng delivery. Kaya kung gusto nating maging confident speakers, hindi natin kailangan magpanggap. Kailangan lang natin maging totoo kasi ang authenticity ay nararamdaman. At kapag naramdaman ng tao na genuine tayo, mas nakikinig sila. Pero paano ba maging authentic? Simple. Magsalita ayon sa totoong iniisip at totoong nararamdaman natin pero may respeto at may finesse. Hindi natin kailangan maging harsh para maging honest. Hindi natin kailangan maging rude para maging direct. Pwede tayong maging malinaw at mabait at the same time. Pwede tayong maging firm pero gentle. Pwede tayong maging straightforward pero respectful. Ito ang smart speaking. Hindi lang matalino kundi marunong makiramdam. At dito pumapasok ang isa pang skill. Listening. Oo, kasama ito sa smart speaking. Kasi ang taong marunong makinig, mas marunong magsalita. Bakit? Kasi naiintindihan nila ang context. Naiintindihan nila ang emotions ng kausap. Naiintindihan nila kung ano ang kailangan sagutin. Ang smart speakers hindi lang basta sumasagot. They respond to what is needed. Kaya kung gusto nating maging impactful, kailangan hindi lang tayo magaling magsalita, kundi magaling makinig. Kasi ang best speakers, sila ang best listeners. Ang ngayon pag-usapan natin ang isa pang powerful tool, storytelling. Ang mga taong may impact, hindi lang nag-i-info, nag-i-inspire. At ang pinaka-effective na paraan para mag-inspire ay ang magkwento. Hindi kailangan dramatic. Hindi kailangan cinematic. Kahit simpleng real-life story, basta totoo at relatable, may impact. Kasi ang utak ng tao nakadesign para mag-connect sa stories. Kaya kung gusto nating maging smart speakers, mag-practice tayo magkwento. Kwento na may lesson. Kwento na may direction. Kwento na may point. Pero hindi lang kwento ang mahalaga, kundi how we tell it. Dito pumapasok ang pacing, tone, emphasis, at clarity. Kapag may importanteng line, bagalan natin. Kapag may punchline, i-set up natin. Kapag may lesson, i-highlight natin. Hindi ito acting. Ito ay intentional communication. At kapag naging intentional tayo, nagiging memorable ang sinasabi natin. Isa pang skill na kailangan natin ay word economy. Ang smart speakers hindi nagsasayang ng salita. Hindi sila verbose. Hindi sila paulit-ulit. Hindi sila naglalagay ng unnecessary fillers. Hindi nila pinapahaba ang dapat maikli. Kasi ang impact ay hindi sa haba, nasa precision. Kaya kung gusto nating maging smart speakers, practice natin ang pagiging concise. Hindi ibig sabihin na maikli lagi ang sasabihin natin. Ibig sabihin lang walang sayang. Lahat ng words may purpose. Pero syempre, hindi mawawala ang body language. Kahit taglish ang salita natin, kahit gaano kalinaw ang message, kung hindi aligned ang katawan natin, nawawala ang impact. Kaya, ang smart speaking ay hindi lang sa bibig, nasa mata, nasa postura, nasa kamay, nasa facial expression. Hindi kailangan OA, kailangan lang natural. Kapag confident ang katawan, confident ang dating. Kapag open ang posture, open ang energy. Kapag relaxed ang shoulders, relaxed ang vibe. At kapag relaxed ang vibe, mas nakikinig ang tao. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang crucial skill, asking good questions.
Ang smart speakers hindi lang nagsasalita, nagpapalalim ng conversation. At ang pinakamabilis na paraan para magpalalim ay ang magtanong. Hindi basta tanong, kundi tanong na may direction. Tanong na nagpapakita na nakikinig tayo. Tanong na nagpapakita na interesado tayo. Tanong na nagpapakita na may depth tayo. At kapag marunong tayong magtanong, nagmumukha tayong smart hindi dahil sa big words, kundi dahil sa curiosity. At syempre, hindi mawawala ang emotional control. Ang taong marunong magsalita ng may impact, marunong mag-regulate ng emotions. Hindi sila basta sumasabog, hindi sila basta napipikon. Hindi sila basta nagre-react, they respond. Calmly, clearly, intentionally. Kasi ang smart speaking ay hindi lang tungkol sa galing magsalita, kundi galing mag-handle ng sarili. At kapag marunong tayong mag-handle ng sarili, mas may impact ang salita natin. Pero ito ang pinaka-importante, practice. Hindi tayo magiging smart speakers overnight. Hindi ito magic. Hindi ito instant. Pero kaya natin ito i-practice araw-araw. Pwede nating simulan sa simpleng bagay, ayusin ang structure ng sagot natin. Bawasan ng fillers. Mag-pause, mag-adjust ng tone. Makinig ng mabuti. Magkwento ng malinaw. Magtanong ng may direksyon. At unti-unti, mapapansin natin na nagbabago ang dating natin. Nagiging mas confident tayo. Mas malinaw. Mas grounded. Mas impactful. At habang ginagawa natin ito, tandaan natin, hindi goal ang maging perfect. Goal ang maging better. Hindi goal ang maging impressive. Goal ang maging effective. Hindi goal ang maging malalim. Goal ang maging malinaw. Kasi ang tunay na smart speaking ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas, kundi tungkol sa pag-connect sa tao. At kapag nag-connect tayo, doon nagkakaroon ng impact ang salita natin. Kaya sa bawat conversation, bawat meeting, bawat content, bawat interaction, tanungin natin ang sarili natin. Paano ko ba mas mapapalinaw ang message ko? Paano ko ba mas mapaparamdam ang intention ko? Paano ko ba mas mapapadali ang pag-intindi ng kausap ko? Kasi doon nagsisimula ang smart speaking sa awareness. At kapag aware tayo, mas nagiging intentional tayo. At kapag intentional tayo, mas nagiging impactful tayo. At sa huli, ito ang gusto kong iwan sa atin. Ang salita ay hindi lang tunog. Ito ay tool. At kung marunong tayong gamitin ang tool na to, kaya nating baguhin ang buhay natin at buhay ng ibang tao. Kaya simula ngayon, piliin natin magsalita ng may clarity, may confidence, may connection, at may purpose. Kasi kapag ginawa natin yun, hindi lang tayo magiging smart speakers, magiging influential communicators tayo. At iyan ang tunay na power. Pakilike ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.